Hallelujah. Miss you, Pat. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa sa ating pong mga pananalangin ay ako po'y naniniwala na sa ating pong pananalangin, sa pagkakaisa po ng ating panalangin ng Diyos ay palaging tumutugon. Amen? Hallelujah! Ang Diyos ay maraming ginagawa sa magitan ng ating mga pananalangin o sama-samang panalangin. Amen. At isa na po dyan sa mga bagay na kung saan ay dinirinig ng Diyos yung mga panalangin natin sapagkat meron po siya mga kaluluwa na ililigtas. Amen. At ako po'y nag-aalak dahil nakikita ko po yung pamilya ni Brother Jeff. Amen. Yung kanyang hallelujah, yung kanyang mga kapatid. Amen. Yan po ay bunga ng ating pananalangin. Amen. Kaya hindi po nasasayang yung ating pagsuporta sa panalangin every Friday. Amen. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po yan. Wala na pong hintuan. Amen. Sabi nyo ganyan. Hindi tayo dapat nagsasawa na tayo po ay maglingkod sa Panginoon sapagkat yan po ang pagkatawag sa atin. Amen. Yung mga taong noon, kami po hindi pa mga ligtas, hindi pa kami naglilingkod sa Panginoon, ay talagang struggle yung buhay namin. Akala namin sa magitan ng maraming pagkakaroon ng mga kaibigan, hallelujah, doon kami magiging masaya. Alam mo naman po yung mga kabataan, kapag maraming kaibigan, masasaya sila. Amen? Yung mga kaibigan mo, tumatagay, yung mga kaibigan mo, may bisyo. Hallelujah! Akala namin noon, nasa ganung pamamaraan, yun ang tunay kapag kakaroon ng isang kaibigan. Pero mali pala. Amen? Kapag sa magitan ng mga bisyo, ang mga pinagbabawal na gamot, na amin pong natikman, hallelujah, lalong naging miserable ang aming buhay. Na nakakala namin sa pagkakaroon ng maraming kaibigan, doon kami magiging masaya. Barit mali pala yung mga kaibigan na aming napuntahan at napili. Sapagkat, bakit? Dahil lalong kami nagumo sa pinagbabawal ng gamot. Amen? At naging malaking problema ito sa aming mga magulang. Glory to God. Hallelujah. Subalit, napakabuti ng Diyos. May mga tao na kung saan, hallelujah, nanalangin. Inabot yung mga panalangin para sa mga tao, hallelujah, na gustong iligtas ng Diyos. Kaya yung mga panalangin po natin, glory to God, yan po ay nagbubunga. Ngayon, akala lang natin, yung panalangin, parang baliwala. Hindi natin alam, hallelujah, ang panalangin ng taong matuwid ay malaki ang nagagawa. Amen. Amen? Hallelujah. Pero hindi po yan ang aking pangaral ngayong gabi o ngayong hapon, kundi yung aking pong pangaral ay patungkol po sa isang propeta. Nasabi kanina ni Pastor sa Isaiah chapter 6, yung pong ipapangaral mo ngayon. Amen? Hindi ko alam kung bakit nasabi ni Pastor yung kanina. Hallelujah. Kinakabahan na ako, sabi ko, naku, nasabi ka ni Pastor. Pero, alam nyo, napakaganda ng kanina kanina eh. Sa ETS. Amen? Napakaganda po nun. Kaya, yan po, isang malaking kagalakan sa akin na nabarito po. Hallelujah. And I hope, and we hope, that this is not the first time or the last time na maglilingkod kayo sa Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Sapagkat meron pong plano ang Diyos sa buhay niyo. Amen. Pagpapalain po kayo ng Diyos, spiritual. Amen? Hallelujah. Tinawag kayo ng Diyos. Hallelujah. Dahil meron po siyang mahalagang mensahe, meron po siyang mahalagang plano sa buhay niyo.
Amen? Amen. Glory to God. Katulad po namin, Pastor Mel. Hallelujah. Wala lang. Ang aming buhay noon ay pinapagamit namin kay Satanas. Pero meron palang plano ang Diyos sa buhay namin. Pinaranas ng Diyos yung mga bagay na mapapait, yung magdidilim sa aming buhay upang magsilbing aral, upang may bahagi kami sa tao. Amen. At magsilbing encouragement sa mga tao. Hallelujah. Glory to God. At kung meron po kayong, pasensya na po yung salamin pa kay Pastor Nelto. Ako muna si Pastor Nelto yan. Kaya po siya iwan mo yung salamin ko. Glory to God. Reading glass lang. Amen. Ito, bagay ba? Bago si Pastor Nelto, no? Hallelujah. At kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ay po nakibuka sa akin sa Isaiah chapter 6. Hanggang 8 lang to, 1 to 8, pero isasama natin yung 9 to 10. Sapagkat kasama po ito sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Yan. Okay. Patahin po natin. Noong taon na namatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. 2. May mga serapin na ay sa kanyang kulunan. At ang bawat isa sa amin na ang bawat isa na 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 sa ginagamit na pagbita. Yan lahat. 6. 3. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal. Si Yahweh ay makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. 4. Sa labas ng kanyang pinig ay layagin ang mga pundasyon ng templo at ang lorosoy ng puno ng puso. 5. 5. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. 6. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Tinakpi niya ang baga sa aming mga labi at sinabi, ngayong inaidakpi na ito sa iyong mga labi, tinatawad ka na at nilinis ng iyong mga kasalanan. At narinig ko ang inyong Yahweh na masabi. Sino makakita ka naman? Hindi mo mababayang mga tayo. Ngunit ako, narinig ko ako ang inyong. 9. At sinabi niya, umayo ka, sabihin mo sa mga tao. Makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakaunawa. 10. Papurihin mo ang kanilang kalisipan, kanilang pandinig, iyong ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunaw. Kundi baka magbalik loob sila at sila ay paggalingin ko. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Yung po sa mga nagbasa sa magiging malamig din. Nasipunta na kanilang mata. Punihin po ang Panginoon, pagpalain kayo. Tayo po lahat ay tumayo. Hiling po natin sa Panginoon ngayong hapon. Tayo po ay samahan. At sapagkat hindi po ito kaya na dalhin sa inyo. Hingin natin na ang kanyang banal na espiritu ngayong hapon ay mamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Diyos ngayong gabi. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Glory to you, Father! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Amang Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos ng aming mga ninunong, si Abraham, Isaac, Jacob. At siyang Diyos namin ngayon, at siyang Diyos, hallelujah, magpakailan-kailan pa man. Ngayong hapon, Panginoon, salamat po.
na kami po, Lord o Diyos, ay pinagtipon mo sa gusaling ito upang patuloy kang katagpuin, pasalamatan, purihin, at dakilan. At nagpapasalamat kami, Panginoon o Diyos, dahil sa buong sanlingkong ito, Panginoon, kami, Lord, ay iningatan mo. Bagamat nakaranas, Panginoon, ang ilan sa amin ng iba't ibang klase ng karamdaman, Panginoon. Subalit ikaw ang Diyos. Hallelujah! Nagpagaling, Panginoon, sa aming mga karamdaman. At ang mga problema sa pinansyal, maging sa material, emotional, hallelujah, ay yung pong tinatagpo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat po. Sa patuloy ng mga biyaya at pagpapala na amin pong natatanggap sa iyo. At sa gabing ito, Panginoon, hiniling po namin ng Diyos na ang iyong kapangyarihan, Lord, ay baba mo sa aming kalagitnaan at ikaw, Lord, ay patuloy na mangusap sa bawat isa. Na maunawaan namin, Panginoon Diyos, ang iyong banal na salita upang sa ganyong Panginoon, hallelujah, ang plano mo, Panginoon, ay maisapamuhay namin, Panginoon, maunawaan namin, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at anuman ang pagkatangil at kaaway sa gabi nito, Panginoon. Ay aming sinasansala, ginagapos at tinatalian, Lord, hallelujah, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord, ngayong gabi sa tagumpay. Sa po aming samot dalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ay po natin na nasa pong nagministeryo, hallelujah, na ang pamagat po ay panawagan sa ministeryo. Call to ministry. Pag sinabing ministry, ano ba yung ministry? Ano ba ang ibig sabihin ng ministeryo? Paglilingkod. Amen. Paglilingkod. Ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang soberanong kapangyarihan, at ang pag-aatas kay Isaias na maging propeta, ay nilalarawan ng mga talata ang pangitain ni Isaias tungkol sa maluwalhating presensya ng Diyos, na naghahayag ng ganap na kadalisayan ng Diyos at nagbibigay inspirasyon sa parehong pag-amin ng kakulangan ng tao at isang kusang mapagbumbabang tugon sa tawag ng Diyos sa paglilingkod. Ang ating pong susi, ang talata po ng ating susi ng ating talata, Isaiah chapter 6 verse 8. Ang sabi po dito sa 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Ang Isaiah chapter 6 verse 1 up to 8 included 9 and 10 ay naghahayag ng soberanyang kabanalan ng Diyos na humahantong sa paghatol ni Isaiah sa kanyang kasalanan, sa kanyang paglilinis sa magitan ng banal na ugnayan at sa huli niyang atas sa paglilingkod. Ang sabi niya rito, narito ako ang inyong isugo. Amen. Ito po isang tagpo o pangitain na ibinigay ng Diyos kay Propeta Isaias. Hindi pa po siya rito propeta. Amen? Hallelujah. Sabi po ng mga Bible scholar, itong si Propeta Isaias ay naging propeta o tinawag ng Diyos para maging isang advisor. Hallelujah. Sa Judah, kapag siya po isang Hebreo. Amen. Na ang kanyang ama ay si Amos. Hallelujah. Glory to God. Noong 740 o 42 BC, around 740 to 42 BC, sabi ng mga Bible scholars. Sabi ganon, 18 pa lang siya, hallelujah, o 20 years old, nung siya po ay maging propeta. Amen? Naging propeta po siya, tinawag po siya ng Diyos sa panahon ni Haring Osias, na hari sa Huda. Itong si Haring Huda, si Haring Osias ng Huda, nung una ang kanyang performance sa paglilingkod sa Diyos bilang isang hari, ay napakaganda. Balit, nung lumaon,
naging matigas ang kanyang ulo, naging mapagmataas siya. Hallelujah! Siya po'y naghandog ang kanyang kasalanan, naghandog siya, pumasok siya sa tabernakulo na ipinagbabawal ng mga Levita. Kahit sino bawal pumasok sa tabernakulo. Iyon ang ginawa niya. At ang sabi sa Biblia, tinubukan siya ng ketong. Amen. Siya po ay tinubukan ng ketong. Kaya, nung tinubukan po siya ng ketong, sineperate siya. Inihiwalay siya at nag-take over sa kanya yung kanyang anak na si Jotam. At the age of 16 years old, naging hari ito si Uzzias sa Huda. Kapag pinalitan niya yung kanyang amang si Amasias. Hallelujah. At the age of 16 years old lang. Napakabata na hari. Amen? At yung mga panahon na yun, hallelujah, tinawag itong si Propeta Isaias na nabasa natin dito. Glory to God sa ating teksto. Ang sabi noon, noong unang taon na namatay si Hari Uzzias, nakita ko si Yahweh nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga seraphim sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. Pag sinabing seraphim ko, tugturan, sabi ni Pastor. Amen. Ibig sabihin maraming anghel. At dito dinescribe dito kung anong klaseng uri ng mga anghel ko, sabi yung pakpak niya, yung dalawang pakpak niya, nakatakip ang mukha. Yung dalawa tinatakan yung kanyang mga paa, yung dalawa nang ginagamit para sa paglipad. Ito yung mga anghel, kasi iba-ibang uri yung mga anghel. Amen? Hallelujah. Sabi rito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang publicity ay puspos ng kanyang kaluwalhati. Glory to God. Kaya nais kong mangaral sa paksang the call to ministry. Amen. Ang panawagan ng ministeryo. Sa ministeryo. Amen. Glory to God. Katulad ni Propeta Isaias, ang bawat isa sa atin, tandaan po natin yun. Tinawag po tayo para mag-ministeryo. Iba-iba nga lang yung ministeryo. Amen? Amen. May pag-ministeryo sa pagpapastor, may ministeryo sa pagtugtog, instrumento, iba-iba. May ministeryo sa pananalangin. Glory to God. At narito ang tatlong pangunahing puntos na isa kong ibigay sa inyo. Una, ang pangitain ng kabanalan ng Diyos. Verse 1 up to 5. A vision of God's holiness. Hallelujah. Tatagalugin ko na lang total mga Pilipino naman tayo. Nandiyan, may English po ata dyan. So, nang taong namamatay si Hari Uzzias, nakita ni Isaias, o Propeta Isaias ang Panginoon, na nakaupo sa isang trono, mataas at matayo. Amen? Ang mga anghel at seraphim ay sumisigaw ng banal, banal, banal ang Panginoon ng mahukbo. Ang mismong mga pundasyon ng templo ay nayanig sa kaluwalhatian ng Diyos na nagbibigay din sa kanyang ganap na kabanalan at soberanya. Amen? Dito nabasa natin, amen? Na kakaiba yung nangyari kay Propeta Isaias. Yung kanyang pangitain na nakita niya yung Diyos na upo doon sa trono. At hindi lang basta-basta trono, kundi matayo. Ibig sabihin, yung soberanya ng Diyos. Amen? Ang talatang 1 hanggang 6, 1 hanggang 5 ay naglalarawan ng aplikasyon ng banal na pakikipagtagpo o personal na pananalig at ang kabanalan ng Diyos sa magitan ng pangitain ni Isaias tungkol sa
Kadakilaan ng Diyos na humahantong sa kanyang malalim na pagkaunawa sa kanyang kasalanan at hindi pagiging karapat-dapat. Dito nakita ni Propeta Isaias, nalula siya. Nakita niya yung kanyang sarili na makita niya yung Diyos, parang tingin niya sarili na hindi ako karapat-dapat. Nalula siya. Kasi nakita niya yung Diyos na, wow, balo ito. Samantalang ako. Amen. Nalula siya. Ganun ang naging attitude ni Propeta Isaias. Basahin natin. Ang sabi rito, sa verse 1 up to 5, nung taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na naupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuot ay nakaratang sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian, sa lakas ng kanyang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob dito ay napuno ng usok. Amen. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahama ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. So dito, nagpuri yung mga anghel. Amen? Glory to God sa harapan ni Yahweh. Sabi niya, banal, banal, banal. Kaya tumakita mismo ni Propeta Isaias, yung Diyos, nalula siya. Nakita niya yung kanyang sarili, naihalin tulad niya yung kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat sa Diyos. Kasi sabi niya, makasalanan siya sa rito. Sabi, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Actually, wala pa nakakita sa Diyos. Kasi dito sabi sa Biblia, kung nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Pero dito nakita ni Isaias, Prophet Isaias. Kaya nung makita niya ang Diyos, yung presensya ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, parang nahiya ang sarili niya. Nalula siya. Hindi ako pwede rito. Nakita niya, likutan niya yung sarili niya. Amen? Glory to God. Hindi siya pong karapat-dapat. Sabi niya, kawawa ako. Sapagkat ako isang makasalanan. Nakita niya yung sarili niya, bagamat hindi pa sinasabi ng Diyos na siya ay makasalanan, pero inamin niya, sarili niya, hallelujah, na makita niya yung Diyos, ako'y makasalanan. Amen? Siguro nakita mo, grabe naman ito. Ganito ba kapindi ang Diyos? Ganito ba kabanal ang Diyos? So, nag-declare siya na hindi ako karapat-dapat. Amen? Sa buhay mo ngayon, bilang isang tao, ilang beses mo nang naramdaman ng Diyos sa buhay mo? Ilang beses nang kinakatok ng Diyos ang buhay mo, maglingkod ka na. Amen? Hallelujah. Kasi tumatawag sa iyo ay Diyos. Amen. Amen. Dito, glory to God, aminado si Propeta Isaias na makasalanan siya. Inamin niya mismo. Hindi sa sinabi niya, hindi sa pinimboy ng Diyos, Isaias, malaki ang kasalanan. Hindi ganoon. Siya na mismo. Kasi nakita niya at naramdaman niya yung Diyos na banal. Hindi ako rapat. Kakaya naman. Parang ganito yun eh. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay banal. Alam niyo, pag nakita po natin ang Diyos someday, nakikita natin sa sarili mahihiya tayo katulad ng Propeta Isaias. Amen? Mahihiya tayo. May kukumpir natin yung sarili natin sa Kanya. Mababa tayo siya, napakataas ng sabi nito. Nakupo siya sa trono, hindi lang basta tulong, hindi matayo. Yung kaibahan ng tao sa Diyos. Amen? Hallelujah. At ito po isang bagay na kung saan nakadulungkot sa ating panahon. Nakakalimutan ng Diyos, ng tao ang Diyos. Amen? Na sila ay tinatawag ng Diyos para maglingkod.
Kaya ang pamagat po ng ating ngayon eh, the call of ministry. Hallelujah. Maging yung mga seraphim, yung mga anghel, binabanggit na si Yahweh o ni Diyos ay banal, banal, banal. Amen? At doon sa magitan ng mga salita ng mga seraphim na yanig, yung buong daigdig. Grabe, no? Makikita mo dito yung kapangyarihan ng kanilang mga salita. Na kapag binanggit mo ang Diyos, hallelujah, nayayanig yung buong daigdig. Amen? Ganun katindi ang Diyos. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun ang nagbibigay na kapangyarihan ng Diyos kapag binanggit mo siya. Makapangyarihan po. Hallelujah. At banal na Diyos. Ang talatang sa chapter 6 verse 1 up to 5 naglalarawan ng aplikasyon ng banal na pagtagpo o personal na pananalig. At ang kabanalan ng Diyos sa magitan ng pangitain ni Isaias tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Na humahantong sa kanyang malalim na pagkaunawa sa kanyang kasalanan hindi pagiging karapat-dapat. Ang pagtatagpong ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa isang malalim na personal na pag-ugnayan sa Diyos. Isang mataas na pagtingin sa kanyang kabanalan na nagtutulak sa pagsisisi at pagpapakumbaba at ang pagbabagong kinakailangan para sa mga tao ng Diyos na ipadala sa mundo. Yun ang dahilan kung bakit ipinakita itong pangitain kay Propeta Isaias. Kasi mayroong plano ang Diyos sa buhay ni Propeta Isaias. Ipapadala siya. Alam mo ba kung bakit siya ipapadala? Saan siya ipapadala? Sa Israelita, sa mga Huda. Yung Juda, ito po ay ancient Israel. Israelites. Hallelujah. Ito po yung mga sinaunang Israelita. Itong mga Huda. Amen? Hallelujah. Glory to God. At ito ang naging plano ng Diyos na isang ipadala. Kaya sabi rito, sino ipapadala natin? Ito yung sinabi ni Pastor kanina. Amen? Glory to God. Itong si Isaias, ito po ay shadow ng ating Panginoon, Yesu Cristo. Tagapagligtas. Tama yung sinabi ka na ni Pastor. Amen? Ito po ay shadow ng ating Panginoon Yesu Cristo bilang Isaias. Siya ay ginamit ng Diyos. Hallelujah! Upang ipadala, upang sabihin sa tao, sa Israelita o sa Huda, hallelujah, na magsisi kayo. Tandaan po natin ang Israelita, ang siyang bayang pinili ng Diyos. Amen? Pero ang nangyari, matitigas ang ulo ng mga Israelita. Yan ang dahilan kung bakit isinubo niya si Propeta Isaias. Amen? Hallelujah. Ikalawa, ang paniniwala at paglilinis ng mga propeta, ng propeta. Verse 5 up to 7. The conviction, interpretation of the prophet. Sa pagsaksi sa kaluwalhatian ng Diyos, si Isaias ay sumigaw sa abako, sapagkat ako isang tao na may maruming labi. At nakita ng aking mga mata ng hari, ang Panginoon ng mga hukbuan, sabi niya sa verse 5. Inamin niya roon yung sarili niya na siya'y marumi sa Diyos. Nung makita niya ang Diyos, grabe, hindi ko ano to, hindi ko carry to. Amen? Amen? Hallelujah. Kasi banal ito eh. Ako, pakasalanan. Glory to God. Hallelujah. Gumamit ang isang anghel o seraphim ng nagbiningas na uling mula sa altar upang hawakan ang mga labi ni Isaias na ipinapahayag na ang kanyang kasalanan ay nagbabayad sala at nalis ang kanyang kasalanan. Tandaan, ako ay simbolo ng pagdalisay, purity.
Amen? Kaya dito nabasa natin. Hallelujah. Ang sabi sa chapter 5, ay verse 5, sinabi ko kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan mula sa isang lahi, makasalanan. Grabe pati siya, no? Kasi Israelita siya eh. So inamin niya na makasalanan siya. Sabi niya, mapapahamak ako sa pagkakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraphim, kumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Itinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong idampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at iinis na ang iyong mga kasalanan. Amen? Nung sa pagkasabi niya ito, karapat dapat, kagyat merong anghel o seraphim na lumipad, kumuha ng baga, galing mula sa altar. At nililis, dinampi doon sa labi niya. Pero hindi siya napasok, di ba? Sabi niyo, wala naman sinasabi na napasok siya. Amen? Pinabanal yung kanyang bibig. Pinabanal ng anghel. Glory to God. Ano pong ibig sabihin nito? Ano yung pag-ministeryo natin? Although na sabi sa Roma 3:23, kapag ang lahat ay nagkasala ang matulang, sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen? Hallelujah. Na kapag tayo ay heartily dedicated, gusto natin maglingkod sa Panginoon, wala pong imposible. Amen? Hallelujah. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just, na tayo po'y lilisin, patatawarin sa ating mga kasalanan kung ipapahayag lamang natin. Kaya dito pinahayag ng propeta Isaiah yung kanyang sarili sa magitan ng kanyang labi na siya ay makasalanan at hindi karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Kaya nga walang imposible sa Diyos. Kung nais mo maglingkod, kung talagang taos sa puso mo yung paglilingkod, Diyos mismo ang gagawa ng paraan. Amen. Amen? Hallelujah. Dito wala na pag-asa si propeta Isaiah. Wala na, discouraged na siya kasi nakita ng Diyos. Sabi niyo, karapat-dapat. Kasi makasalanan ako yung labi ko, galing ako sa mga lahing makasalanan. Kagiyad na yung seraphim anghel, kumuha ng baga. Nilinis siya ng tinaraan sa bibig niya. Ibig sabihin, nilinis. Purity. Yung po ang ginagagis, yung po ang sumisimbolo sa apoy. Amen? Yung apoy po sumisimbolo yan ng paglilinis. Amen? Parang ginto. Yung ginto na para makita mo siyang tunay na ginto, papadaanin niya sa apoy. Amen? Papadaanin niya sa apoy. At yung tunay na ginto, nananakili yan, lalong kumikinang yan. Ganun ang ginawa kay Propeta Isaiah. Nilinis siya sa magitan ng apoy. Amen. Amen? Dinalisay siya. Kaya pag nagluluto tayo, di ba? Yung pagkain natin, pag walang apoy, hindi naluluto. Amen? Hallelujah. Kahit anong dumi ng pagkain mo kapag pinadali. Nilang mo sa baga yan. Naluluto yan, tsaka lumilinis siya, nakakain ng tao. Amen. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ganito ang nangyari kay Propeta Isaiah. Gumamit ang isang anghel o seraphim ng nagdiningas na kuling mula sa altar upang hawakan ang mga labi ni Isaiah na ipinapahayag ng kanyang kasalanan ng babayad sala at naalis ang kanyang kasamaan. Amen? So, napatawad na siya. Nalinis na siya. Amen? Ang apoy pala ay simbolo ng pagganisay at purity. Ang gawain ito ay sumasagisag sa paglilinis, pag-alis ng kanyang spiritual na kahumihan upang ihanda siya para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pala ang proseso doon, no? Wala kang posible kung gusto mo maglingkod sa Panginoon. Aminin mo lang sa sarili mo na, Lord, makasalanan ako. Amen. Amen? At sapagkat ang Diyos, hindi po gumagamit siya ng mga tao na marumi. Kasi ang Diyos na pinagbilimura natin, yan po ay banal. Amen. Amen?
Hallelujah. At ganoon po ang ginawa kay Propeta Isaias, nilinis siya sa pagitan ng apoy umaga. Amen. Nagaling sa altar. Yung altar po ay sumisimbolo, hallelujah, ng kabanalan. Amen. Kaya pag binigyan po tayo ng ministeryo ng Diyos, huwag po natin ayawan. Yan po ay banal. Amen. Yan po ay paghahanda para sa kabanalan. Hallelujah. Glory to God. So, ang biblical na aplikasyon ng Isaiah chapter 6 verse 5 to 7 ay nagbibigay din sa kaibahan sa pagitan ng ganap na kabanalan ng Diyos at mga tao ng mga kasalanan na humahantong sa isang pag-amin ng pagkakasala at isang pangangailangan para sa banal na paglilinis. Na pagkatapos ay nagbibigay daan para sa isang pusang loob na pagtugon sa panawagan ng Diyos para sa paglilingkod, gaya ng ipinakita sa magitan ng pagkadalisa at kahandaan ni Isaias na padala bilang isang propeta sa isang rebeldeng mga tao. So yung pala ngayon, no? Kaya pagka tinawag pala tayo, bago ka tawagin, bago ka gamitin ng Diyos para sa ministeryo, nilinisin ka muna ng Diyos. Amen? Nilinisin ka ng Diyos, papakabanalin ka niya. Amen? Hallelujah! At ang magpapakabanal, ito po hindi napakadali. Amen. May process yan. Sanctification. Sanctification. Tama si Brother God. Amen? Hallelujah. Kapaka natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya pag tinawag po tayo ng Diyos, huwag po natin na ayawan. Kasi pag inayawan mo yung tawag ng Diyos, yung panawagan ng Diyos sa iyo, malaki ang mawawala sa iyo. Amen? Malaki ang mawawala sa iyo. Lahat ng tinatangkipit mo ngayon, maaaring mawala yan. Bakit? Kasi tumawag sa iyo, Diyos na banal yan. Amen? Kapag tinawag ka ng Diyos, sabi ng pastor, maglingkod ka. Hallelujah! Ang pastor po, hindi po yung nagsasalita ng saganang kanyang sarili lamang. Ito po galing sa salita ng Diyos. Amen? Hihipuin ka ng Diyos. Bagamat matigas ang puso mo, kapag ang pastor, ang salita ng Diyos pinangaral, lalambot ang puso mo. Amen! Amen! Hindi nga walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Amen! Sasaw ka lang. Milo na lang, Milo. Amen. Wala pong matigas. Kahit na matigas ng puso mo, kapag nahipo ka ng salita ng Diyos, lalambot siya. Amen. Iiyak ka. Pastor Mamos. Iiyak ka sa Lord. Alam mo, ito mga kapatid, take note ha. Kapag may tawag ang Diyos sa ito, inayawan mo, sasabihin ko sa iyo, hindi ka nga alisin ng Diyos ng pagpapala. Kung aalisin niya yan, kapag hirapin ka, paparanasin ka ng mga pagsubok na hindi mo alam. Hallelujah! Pero hindi mo alam ang susi para manumbalik ang pagpalaan ka ng Diyos. Sabihin mo yung panawagan ng Diyos. Maglilingkod ka sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah! Thank you very much. Nagpapalakas ka pa. Hallelujah! Lagang kambitin. Yun eh, no? Eh, totoo kasi sabi ko. Kapag may panawagan ng Diyos, kasi nararamdaman mo yan eh. Amen? Kapag tinanggihan mo yung panawagan ng Diyos, halimbawa nangaral si brother, si sister, si pastor sa bahay nyo, at inayawan mo yan, hindi mo inayawan si pastor at inayawan mo yung Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya pag tumugon ka dyan, yung mga pagpapala na hinahanap mo na wala sa iyo, ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Diba? Ang sabi sa Mateo sa straight text, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto us. Amen. Amen? Hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit tumugon ka agad po si Propeta Isaias. Kasi malaki yung pangangailangan ng bansang Israel. Nais ng Diyos na ang bansang Israel ay manumbalik sa Kanya. Amen? Hallelujah! Glory to God, sapagkat sila ang pinili ng Diyos.
Pero gayong pa man, nagpasalamat tayo sa mga Israelita dahil matitigas ang ulo nila. Dahil kung wala mga Israelita na matitigas ang ulo, wala tayo ngayon. Amen. Hindi tayo ligtas. Hindi tayo kasama rito sa Biblia. At yung Biblia na to, doon lang yan sa Israel. Kaya mapalad tayo dahil sa habang ng Diyos, hallelujah, naligtas tayo. Amen. Amen? Glory to God. Ang paniniwala at paglilinis ng propeta, the conviction and purification of the prophet. So grabe, no? Kasi para propeta rito nililinis, kailangan tumisin. Amen? Kaya sinasabi mo sa sarili, Pastor, hindi ako qualified dyan. Kasi dati akong ganito. Dismosa ako. Mandurukot ako. Nag-addict ako. Masama akong tao. Amen? Alam mo, hindi imposible sa Diyos yan eh. Kapag mayroong plano ang Diyos sa'yo, lilinisin ka niya. Amen. Kung ang desire mo magpagamit sa Panginoon, tumugon sa panawagan ng Diyos, lilinisin ka niya. Amen. Amen? Hallelujah. Sige, plus natin in 1 John chapter 1 na. Para makita natin. Pagsabihin, magsasalita ko rin sa ganang apat. 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen? Amen? Ayaw ng Diyos na marumi kasi tapat siya, at matuwid siya. Kaya pagka tinawag tayo ng Diyos, kasi hindi ka naman tatawagin ng Diyos kung hindi ka qualified. Amen. Qualified ka. Ibig sabihin may mga karakter na nakita ng Diyos sa buhay mo, hindi lang dahil makasalanan ka, meron kang abilidad na nakita ng Diyos, itong taong to pwede ito. Amen. Amen? Kaya magtiwala ka sa sarili mo, dahil tinawag ka ng Diyos, magtiwala ka sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya kung tinawag ka ng Diyos para sumuporta sa iglesia, sumuporta sa gawain ng Diyos, tinawag ka ng Diyos para maging prayer warrior every Friday. Amen. Amen? Tinawag ka ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Komisyon po ito eh. Amen? Ito po'y atas ng Diyos kay Propeta Isaiah. This is the commission of God to Prophet Isaiah. Amen? Naghahanap siya ng mga tao qualified, mga tao na kung saan nakikita natin dito, hindi siya gumamit ng mga taong banal. Amen? Kasi wala namang banal eh. Sino ba ang banal ngayon? Pinapaging banal tayo. Amen. Amen? Ngayon naunawaan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ang biblical na aplikasyon ng Isaiah chapter 6 verse 5 and 7 ay nagbibigay diin sa kaipahan sa pagitan ng ganap na kabanalan ng Diyos at ng tao na makasalanan. Yung comparison nila, yung Diyos banal, yung tao makasalanan, na humahantong sa isang pag-amin. Ibig sabihin, pinahig niya yung pagkakasalan niya. At isang pangailangan para sa banal na paglilinis, yung purification. Na pagkatapos ay nagbibigay daan para isang pusang loob, yung pusang nakumbikta ka. Dahil nakita mo banal ng Diyos. Sa pagtugon sa panawagan ng Diyos para sa paglilingkod, gaya ng pinakita sa magitan ng pagkagalisay at kabanalan ng Isaiah, dahil pagdalagi ng isang propeta sa isang rebelde mga tao. Hindi yung plano ng Diyos sa iyo, maging pastor ka. Huwag ka po. Huwag kang matakot. Matuwa ka pa, tumugong ka. Katulad kay Propeta Samuel, narito ako, Panginoon. Tinawag siya 3 beses. Samuel. Hallelujah. Hindi ko unawaan nung una nung tumawag uli, tumugulay siya. Narito ako, Panginoon. Kaya pag ang Diyos ay tumawag sa iyo, tumugon ka. Hindi ko tulubong mo sa akin. Bakit yung buhay ko nagiging ganito? Ano ba yung plano mo sa buhay ko, Lord? Gagamitin mo. Amen? Huwag tayong matakot. Hallelujah. Alam niyo po kung bakit nangyayari yung mga tawag dito, yung mga dilogyo ngayon, yung mga trahedya. Dahil yung tao matigas ang ulo.
tama yung sinabi kanina ni Pastor, hallelujah, na yung mga ginagawang dilobyo o kahedya ng Diyos, na po'y prophecy na nakalagay sa Biblia na dapat mangyari. Amen? Hallelujah. May mga tao nagsasabi, may mga Christian na nagsasabi na ipanalangin natin na huwag matuloy. Matutuloy yan kasi prophecy yan. Ang ipanalangin natin dito, ang tao ay magsisi. Amen. Amen. Hindi natin patigilin yung prophecy na ito kasi kalooban ng Diyos yan eh. Amen. Ipanalangin natin yung mga tao na kilala sa Diyos magsisi sapagkat ito ang mensahe ng Diyos. Magsisi. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ikatlo, ang komisyon na maglingkod. Nandito na tayo ngayon sa pinaka-climax. Sa verse 8, sabi rito, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sinong aking ipapadala? Sino magpapahayag para sa atin? Sumagot ako. Narito ako ang inyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakita. Pagpurihin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyuring takpan. Bulagin sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makunawa. Kundi magbalik mo sila at sila yung magagaling ko pa. Ganito ang ugali ng mga Israelita. Amen? Kaya ang sabi rito na ng Panginoon kay Isaias, ipahayag mo salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi yung mga taong ito, makinig man sila ng makinig, ay hindi sila makakaunawa. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang puso. Ang sabi rito, tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakita. Sila yung mga bulag sa katotohanan. Amen? Ito yung mga karakter ng mga Israelita. Pagpupulit ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyuring takpan. Kaya di ka naging magpulo yung isipan ng mga Israelita dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Yung kanilang mga panalangin ay hindi nagdinibinig ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Hallelujah. Ang komisyon na maglingkod. So, nung masaksiyan ang kaduwalhatian ng Diyos, sumigaw si Isaiah, saba ko, sapagkat ako'y may taong maruming labi at nakita ng aking mga matang hari, ang Panginoon ay mga hukbo ng mga hukbo. Gumamit ng sirapin na nagdilingas na tuling mula sa altar upang hawakan ng mga labi ni Isaiah. Dahil pinapahayag ng kanyang kasalanan ay natubos na at ang kanyang kasamaan ay inalis na. Pagkatapos ng kanyang paglilinis at panibagong pagkaunawa sa pananaw ng Diyos, itinanong ng Diyos, sino ang aking papadala at sino ang pagpupunta sa akin? O ahayok. At agad masigasig na tugon ni Isaiah, ay narito ako. Literal po ito Isaiah ha. Pero ito po'y tumutukoy, hallelujah, sa Panginoong Kristo. Amen? Ipadala mo ako. Ibig sabihin, yung kusang loob niya. Amen? Nagpursige na siya kasi malinis na siya. Wala nang problema. Hindi Lord, suguin mo ako. Amen? Hallelujah. The signify has spent years in surrender to God mission, even acknowledging the difficult nature of the message He is to deliver. Amen? Hindi niya alam yung ang mangyari sa kanyang buhay. Pero sumunod pa rin siya. Sabi, Lord, ako na. Sige na, sumunod na ako. Pag tinawag ko tayo ng Diyos, ganito ba yung ating pagtugon? O Lord, saka na. Unahin mo na pamilya ko. Ganito ba tayo tumugon? Lord, saka na. Bata pa ako eh. Yung paglilipod, parang sa mga matatanda yan. Sa mga citizen. Yung malapit mong mamatay. Amen? Dito, batang-bata pa rin si Propeta Isaiah. Amen? Pero tumugon siya sa panawagan ng Diyos. Amen? Glory to God. Hallelujah. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang handaan at pagsuko sa misyon ng Diyos. Kahit na kinikilala ang mahirap na katangian ng mensahe na kanyang ihatid. So hindi pa, alam niyo po, itong atas na to, itong komisyon na to, hindi ito basta-basta na pipunta mo yung mga Israelita na sabihin, hindi ganun katolik kasi
Yung mga propeta, yung mga Israelita, marami po yung pinapatay ng mga propeta. Ayaw nila. Ng mga propeta, ayaw nila magsasabihin sila. Matitigas talaga ang ulo. Kaya hindi po ito, madali. Itong utos na ito, hindi madali para kay Isaias. Pero nagpunta Lord, Lord ako na. Bahala na. Naniniwala naman ako sa iyo. Amen? Hallelujah. Glory to God. Makinig man kayo, makinig, sabi, ay hindi kayo makakaunawa. Ibig sabihin, sarado na yung kanilang tenga. Amen? Kahit ano pang pangangaral, hindi na nila maunawayan kasi yung puso nila, isinarado na. Glory to God. So, inilalarawan ng Isaiah chapter 6, verse 9 up to 10, ang atas ng Diyos. Kay Propeta Isaiah, ay pangaral ang isang mensahe na hindi maunawaan o tutubol ng mga tao ng Huda dahil ang kanilang puso ay mataba. Ibig sabihin, pinatigas na. Kalyo na, may kalyo. Kalyo na matigas na. Hindi na tinatalaban kahit anong pangangaral. Amen? Ang kanilang puso ay mataba na o pinatigas. Ang kanilang taenga ay matigas. Ibig sabihin, wala na. Matigas na hindi na kayang dalhin. Sarado na yung kanilang tenga. Hallelujah. At ang kanilang mga mata ay nakapikit na. Bagaman nakadilat ang kanilang mata pero nakapikit na. Hindi nila nakikita yung katotohanan. Amen? Dahil sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Yan po ugali ng mga Israelita. Yan po ang sinasabi dito sa 1910. Amen? Gamitin mo ako. Pagtitiwala naman ako sa iyo, Panginoon. Naiinis mo yung kasalanan ko, napatawad mo ka. Gano'n na lang kayo mga tao na yan. Hindi wala pong imposible sa iyo. Parang ganito yun. Amen? Kaya, mga kapatid, sa Isaiah 6 ay naranasan ng propeta ang isang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos ay inatasan ng mga aral sa mga tao ng Huda, isang matigas na bayan, having people. Sinabi kay Isaiah na ang mensahe ng kanyang bayan ay tatanggapin ng mga tao na masyado lang nakatuon sa kanilang makasalanang gawain upang magsisi. Amen. Kasi pag wala pong ipangangaral, wala pong mga ngaral patungkol sa kasalanan pagsisisi, wala pong magbabago, wala pong maliligtas. Yan ang dahilan kung bakit napangaral ang Biblia. Amen. Para ang tao ay magsisi, ang tao ay magising, hallelujah, at makakilala sa Diyos. Yan po yung dahilan nun. Amen? Hallelujah. Konteksto ng sipig, Isaiah's commission, o atas ni Isaiah. Sa Isaiah 6 ay naranasan ng propeta ang isang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos at pagkatapos inatasan ng mga aral sa mga tao ng Huda. Ito po isang matigas na bayan. Sinabi kay Isaiah, ang mensahe ng kanyang bayan ay tatanggihan ng mga tao na masyado nang nakatuon sa kanilang mga kasalanan upang magsisi. Dakumaan its meaning. Kumayo ka at sabihin mo sa bayan ito sa verse 9. Go and tell people. So ang mautos ng Diyos kay Isaiah sa mga aral, hindi umaasa ng positibong tugon, ngunit sa halip ay tinupad ng kanyang sariling salita at babala. Amen? Tututusin, pwedeng hindi sundin ito ni Isaiah na mangaral ka doon sa Huda. Pero dahil sa nakita niya, hallelujah, tumugon siya. Amen? Kasi kailangan kailangan ipangaral yung salita ng Diyos upang ang tao ay magsisi, yung mga taga-Huda ay magsisi. Patuloy na makinig, ngunit hindi na unawaan, patuloy na nakita, ngunit hindi nakakaunawa. Gawin mong makulola ang puso ng bayang ito at bumibigat ng kanilang mga tenga at bulagin mo ang kanilang mga mata. Ito ang mga banal na hatula na naglalarawan sa sariling pagpapatigas ng puso ng mga tao at ilang pagtanggi sa katotohanan ng Diyos. Ano ba yung layunin at kinalabasan? Yung purpose and outcome. Ito po isang unang-una, ito po isang babala ng paghatol. Ang pangunahing layunin ng atas na ito ay upang pabalaan ng mga tao sa darating na paghuhukom dahil sa kanilang hindi pinagsisisihang kasalanan. Amen? Ito po yung distraction.
Alam niyo po ba yung mga nangyayari sa atin ngayon? Itong mga gilot. Ito po ay isa sa mga distraction ng Diyos. Amen? Na nangyari noon, unang siglo. Glory to God. Sa bansang Israel. Ilang beses inalipin yung bansang Israel. Hallelujah, kasi dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Yung templo ng Jerusalem na itinayo ni Haring Solomon, winasak yun ng Babylonia. Inalipin sila. Kaya itong mga Israelita ito, slave yan. Dahil sa kanilang kasalanan. Yung nangyayari sa ating panahon ngayon, kung bakit may mga dilogyo, hindi lang ito isang prophecy, kundi yan po ay paghahatol, paghuhukom ng Diyos. Amen? Hallelujah. Paghahatol ng Diyos upang ang tao ay magsisi. Kasi ayaw na makinig sa maraming mga ngaral. Sinasabihan, itong mga born again na ito, sila umulo to. Sabihan ka ng gano'n. Mga gano'n ito. Hallelujah. Kaya ang tao, para magising sa katotohanan, magsisi, kailangan magpadala ang Diyos ng mga distraction. Amen. Mga panglayuin na alas na ito upang babalaan ng mga tao sa darating na paghuhukom dahil sa kailang hindi pinagsisiyang kasalanan. Ikalawa, isang pag-asa sa hinaharap. Bagamat hindi tutubo ng mga tao, ang talata ay nagpapahiwatig na kung mayroon mang makakarinig, makakaunawa at makakabalik, sila ay gagaling. Amen? Kasi pag nangaral ka ng salita ng Diyos, let's say, 10 yung nakikinig, hindi lahat yan tatanggap. Mayroong isa dyan o dalawa. Pero ang sabi rito, yung dalawang nakikinig na yun, sila ay gagaling. Amen? Kaya hindi masasayang yung pangangaral. Yun po yung pag-asa sa hinaharap. Kaya po po tayo magsinawa na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya may tumanggap na dyan isa, okay. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi meron isang kaluluwa na liligtas. Amen? Hindi mababaliwala yung pangangaral natin. At sabi nga sa Biblia, sa bawat kaluluwa na liligtas, libo-libong anghel na nagagalak sa kalangitan. Amen? Kaya napahalaga ng ating pangangaral. Bagamat na nagsasabi, yung mga born again Christian, mga taong mangmang yan. Totoo yun. Mangmang tayo. Pero yung mga mangmang yan ang pinili ng Diyos para hilin yung mga matatalino. Amen? Hallelujah. Aplikasyon. Ang talata ay sinipi sa Bagong Testamento, lalo na ni Jesus sa Mateo 13, 14, 15, upang ipaluwanan kung bakit hindi naulawanan ng tao sa kanyang tagapakinig ang kanyang pagtuturo. Sige, basahin natin ang 13, 14, 15. Mateo 13, yan. Kung bakit hindi naulawanan ng tao. Matthew chapter 13, 14, 15. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. 15. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makalinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Ito yun. Amen? Ito yun. Sinabi ni Propeta Isaias, tinubig ng Panginoon Kristo. Amen? Ito po ay pinapatungkol niya sa mga Israelita. Amen? Tayo ngayon, sa panahon natin, sa ating modernong panahon, tayo po ay church, tayo po ay iglesia. Amen? Mas matindi pa tayo sa Israelita ngayon. Amen? Hallelujah. Kaya huwag po natin sayangin yung oportunidad na kapag tayo po ay tinawag ng Diyos, tumubong ka agad. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Amen? Kasi pag nagpatumpik-tumpik ka, iba ang mangyayari sa iyo. Tinanggihan mo yung malaking grasya. Magiging disgrasya.
Amen? Amen. Hallelujah. Ang pagsasabuhay ni Isaiah chapter 6 verse 1 to 10 ay nakatuon sa ating personal na pagtugon sa kabanalan ng Diyos. Sa atin na yan. Pagkilala sa ating sariling pagkakasala, pagtanggap sa kanyang paglilinis at pusang loob na pagtugon sa kanyang tawag sa paglilingkod. Inilalarawan ng talatang ito ang malalim na pangitain ng Propeta Isaiah tungkol sa Panginoon, ang kanyang pagtatapat ng hindi pagiging karapat-dapat, ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang pag-aatas na ihatid ang mensahe ng Diyos. Pangwakas, ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay imposible nang hindi mo nakakaharap ang kanyang napakalaking kabanalan. Nakikilala ang sariling kasalanan at natatanggap ang banal na paglilinis. Sa kabila ng spiritual na pagkabulag at matigas na puso ng sangkatauhan, ang panawagan ng Diyos sa ministeryo ay nagpapatuloy at siya ay nagbibigay ng landas para sa pagdadalisay at handang makibahagi sa kanyang misyon. Amen. Hallelujah. Diyan lang po ang aking pangangaral ng salita ng Diyos. Gawa yung salita ng Diyos ngayong gabi o ngayong hapon ay tumimo sa ating puso, sa ating isip, at isa pamuhay natin. Amen? Hallelujah. Tinawag ka ng Diyos. Sabi mo, Lord, magbibigay ako. Ano man yung dumating na kahirapan sa buhay ko, magbibigay ako. Amen. Amen. Sapagkat sa paglilingkod mo sa Diyos, based on our experience, hindi po sa bilyan yung kahirapan. Kasi ang Diyos magpupubay palagi sa iyan. Magpapadala siya ng uwak ng pagpapala na hindi mo alam. Magugulat ka na lang, Amen? Damarating yan sa iyo. Amen? Magugulat ka lang. Amen. Amen. Anong gusto mo? Pagpalain ka ng Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Bago lahat ay kumayo, palakpakan mo natin ang Diyos. Hallelujah. Ay po ay awit habang malapit po yung mga manunuto, mga musician natin. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong bawat nakinig ng salita ng Diyos. At naway, patuloy ko maging pagpapala sa ating lahat, spiritual. Amen. Dalangin ko, patuloy dalangin sa Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Amen. Sama-sama po tayo. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Amen. And I hope na tayo pong lahat ay makakasama sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Hallelujah. Habang inaawit, ang ikaw lamang. Hallelujah. Isipin po natin ito ng sa aming puso. Ang bawat lyrics, minsahe na kanta, ilagay natin sa ating puso. Hallelujah. Witin po natin ito sa mga pagluwalhati natin sa Diyos. Hallelujah. Yeah.
Second time to come and attend this fellowship of Jesus the Only Family Church. And there's something, hallelujah, in your life that God has touching you, hallelujah, during the message of preaching tonight. God has wonderful plan for you. Hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka dinala rito dahil sa sarili mong lakas, sa sarili mong gusto, kundi the Holy Spirit guides you, hallelujah, to overcome the devil in your life. Glory to God. Nais ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya. Ituloy-tuloy mo na yan. Amen? Nasimulan mo na, ituloy-tuloy mo na yan sapagkat tinatawag ka ng Diyos. Hindi ka nagkamali ng lugar na pinuntahan. Hallelujah, sapagkat itinungo ka ng banal na Espiritu ng church nito ang nagpupunta. Amen. Glory to God. At sa oras na ito, nais mong maglingkod sa Panginoon. Sabi mo sa Panginoon ngayon, Lord, maglingkod ako sa iyo. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa aming mga pangangailangan. Ikaw na po, Panginoon ng Diyos, ang mag-provide, Panginoon, ng mga bagay na kinakailangan namin ng Diyos, huwag mo po kaming pagkukulangin. Amen. Kung talaga ang plano mo, Panginoon, maglingkod kami, susunod kami. Hallelujah. Huwag mo lamang kaming pagkukulangin. Bibigyan namin ang aming buhay, Panginoon, para sa iyo. We will surrender our lives, Lord. Kasi mahal ka namin. At ikaw ang unang nagmahal, Panginoon, para sa akin. At mananampalataya ka na ngayong gabi. Nakakaranas ka ng kapighatian sa buhay mo. May mga salot na dumarating sa sambayan ninyo, mismo sa iyo. Amen. Sa po hindi nangangahulugan na hindi ka iniibig ng Diyos, hindi kami namahal ng Diyos. Sinaparanas ito sa iyo ng Diyos dahil meron siyang plano. Meron siyang bagay na nais alisin mo sa buhay mo. Yung mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, meron ka pa rin Diyos-Diyosan, sarili mo. Amen? Inuuna mo pa rin yung sarili mo. Yan po ay Diyos-Diyosan. Ang nais ng Diyos, 100%. Bagamat hindi tayo perfecto. Glory to God. Pero yung panawagan ng Diyos, yan po ang magpapaperfect sa iyo. Ngayon basta tumutuloy ka na. Nais po natin pagpalain, hallelujah, ang bawat isa. Trabaho mo, pamilya mo, kung ano pa man, tumungong ka sa panawagan ng Diyos at tingnan dito kayo sa Isaias. Habang inaawit, hallelujah, ikaw lamang ang altar po ay Diyos. Glory to God. Hallelujah. Diyos. Oh
po natin ang Panginoon. Ako'y mananalangin, aming Diyos sa taas-taas, aming Diyos na tumawag sa amin upang maging sa ngayong gabi, Panginoon, hindi mo ko alam, Panginoon, Diyos, ang kanilang nilalaman ng kanilang puso. Ikaw ang Diyos, nakakaalam, Panginoon, kung ano yung binuha ng kanila, kung nilalaman, Panginoon, ng kanilang buhay, kanilang puso, isipan sa oras nila. Pero, Panginoon, meron kang panawagan. Meron kang mission, Panginoon, na nais ibigay, Panginoon, sa bawat isa. At sa gabing ito, Panginoon, God, lubin mo na ang mission na ito, Lord, ay patuloy na ma-accomplish, Panginoon, ng mga kaluluwa ito, Panginoon, na iligtas mo. Salamat, Panginoon, may mga kaluluwa, Panginoon, na tumutugol at tumugulo ito sa panawagan mo. Nabinigyan mo, Lord, ng pangunawa, ng katalinuhan, ng karunungan, na makalangit o Diyos upang maunawaan ang banal na pagkatawag mo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ngayong gabi, na patuloy kang kumilos o Diyos sa bawat isa. Balutin mo kami, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay patuloy na manaan o Diyos sa bawat isa. Sapagkat ang mission mo, Panginoon, hindi po namin kaya kung wala ka sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng mga pagpapalang. Kaya sa gabi nito, Panginoon, sa oras na ito, Lord, lubin mo, Panginoon, na ang kalooban mo, Diyos, ang mangyari sa aming buhay. Kami, Lord, magpapagamit sa iyo, Panginoon, hanggang sa huling patak ng aming buhay. Sapagat alam po namin na ito ay pag-asa na aming mong inaasang, Panginoon, sa darating sa panahon. Maraming salamat po, Lord, sa mensahe na ibigay mo po sa amin ngayong gabi. At sa aming pong pagdiluwa-hiwalay, Panginoon, sa aming pong pag-uingatan ng pulo ng bawat isa. Kaway taglay po namin ng Diyos, maging dala-dala, Panginoon, ang pagpapala mula sa iyo. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, Lord, ay patuloy, Lord, na maging kaakibat namin sa aming pamumuhay spiritual. At sa gabi po, Panginoon, ingatan mo po, Lord, ng bawat isa. Ilagay mo po sa amin, O Diyos, ang anumang bagay, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa iyo. Patuloy mo kaming linisin ang aming pong buhay, Panginoon, ay maging very useful, Panginoon ng Diyos, sa iyong bahayan. At ang ministeryo, Lord, ay pagkakalubo, Panginoon, sa bawat isa, hallelujah, ay makayanan po namin ayon sa kakayanan namin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, ngayong gabi sa mensaheng binigay mo, Panginoon, sa bawat isa. At patuloy, Lord, na maging pagpapala ito sa aming buhay, Panginoon, spiritual. Nagamitin mo kami, Panginoon, ng mga instrumento sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos, ngayong gabi, Panginoon. Hinihiling ko po at itinadalangin ng lahat ng ito, Diyos. May kasamang basipa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ng sabi namin. Amen. Amen. Pero pangabulan. Okay. Meron po kong sa inyo kapatid. Taiming yung topic ni Pastor. Sabi ng Isaiah, sabi ng Diyos, sino ang susuburin ko? Sabi ni Isaiah, ako, Panginoon, meron puso. So ngayon, kapatid, habang nagtuturo si Pastor Joby kanina, ay ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ang Diyos ay nagsasabi na meron akong gusto pang mga iligtas, mga pamilya na wasak ang buhay, mga pamilya na walang direksyon,
Sabi niya, sino susuburin ko para silang madala dito? At hopefully, yung pangangaral ng salita ng Diyos ay sumagot ka. Lord, ako gamitin mo ko. Okay, lahat tayo. Sabado ay mag-imbita po tayo. Sabado ng hapon. Plus 3, andito na lang para mag-pray. Plus 4 ang simula. At meron tayong bisitang tagapagsalita. From Australia ng mga kapatid. Namasahin pa yun. Babalik natin pamasahin nun. Joke lang. Doon na kami. Handa kami maglingkod ng walang anumang kapalit. Okay? So, kaya sa hapong ito, ang nating may, hindi ko pa natawag na supli, kundi duty naman talaga natin na ipagamit natin yung ating buhay. Kung paano ikaw ay naranasan mo na maayos yung pamilya mo ngayon, maayos yung buhay mo ngayon, kasi nakakilala ka sa Panginoon, isipin mo yung iba naman. Huwag naman yung puro na lang sarili natin iniisip natin. Yung iba naman, isipin natin sila madala sa Panginoon na pwede sila mapahamak. No? Sabi ko nga palagi, mahirap na nga tayo dito sa lupa, tapos mamamatay pa tayo na naghihirap. Huwag naman. So, dapat tayong makinamang ng ginawa ni Cristo sa krus. Alam niyo ba malapit ang Diyos sa puso ng mga mahihirap? Meron nga sinabi sa Biblia sa Mateo, mabalad ang mahirap. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng mahirap pumunta sa langit. Parang kang mahirap kasi pag lumapit ka sa Diyos, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Kaya ibig sabihin nun. Kaya malapit ang puso ng Diyos sa mga mahihirap. Pag lumapit ka sa Kanya. Kaya yung mga kaibigan natin, imbitahan natin dito sa baba. Imbitahan natin sa baba. Pagkatin dito. Meron kang kaibigan, meron kang kamag-anak, dali mo rito. Pakinggan nila ang salita ng Diyos, ang Diyos ay piniligtas. Okay? Palapakan natin ang Panginoon dahil ay nito tayong pamilya na well-known ng apelyido, Rodriguez. Yan. Nagkakaroon tayo ng lupa dyan sa Montalban, sa San Mateo. Highway pa lang. Highway pa lang kayo. Highway pa lang. Kaya gusto ko yung apelyido niya, Rodriguez. Kasi pumunta ako dyan, makita ng mga lupa niya, puro Rodriguez ang may-ari. Baka naglilihim ng kalpilita eh. Baka tagapagmamal si Chip eh. Sige, tumayo tayo lahat. Okay? Masaya maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Lalo na pag malaya ka na. Okay? So malaya. Para kabisado nyo na yan.